Ah, Ako, pagka nandito mhm. po ako sa grahe, nagwi-welder po ako. Sayang din po naman. Ah, ako dito sa Manila, ako kasi tigluto din ko. Tigluto ko sa kante, tapos katagal man ko, pero do wala naman, Malibyo. okay naman, pero napagod na po ako. Naglipat ako sa ibang trabaho. So, ano Kasi trabaho mo ngayon, madam? wala kang asawa, ma'am. May ganun po talaga pag walang asawa. Mukhang tinatamad po kayo. Idol, mahirap mag-asawa, napagod na rin. Ay, huwag kang magpakapagod. Huwag mo sir pagodin sir ha. Ilan, May ano na ako, pa? ilan, ilan po yung anak niya, ma'am? Ay, dalawa lang po, 27 at 22. Mas ano po yung sayo? Ilan taon na po ba kayo ngayon? Ah, so kung April mag-20, 47 na po ako sa April 20. Ay, advance. Ako gano'n naman po ako. Ilang taon na po ka, sir? Magpo-44 po ako. Coming May. Mas matanda ako sa imo. Hindi naman yun. Iba namang hinahanap natin eh. Hinahanap Sir, wala yung naman totoo. na sa edad ko sa bata. Ang importante, gaintindihan na, di ba? Oo. Opo. Mm. Ako po, Wala naman na ngayon sa bata o sa edad. Basta ang importante, nagaintindihan na eh. Yun lang. Ako po, hiwalay po kayo sa asawa niyo, madam? Ha? Hiwalay po kayo? Buhay o patay? Sir, parang mahirap magsalita. Parang sa 20 years kami naghiwalay, parang hindi pa matanggal yung sakit. Oo. Hindi pa namatay ma. Ah, ano? Hindi ko magets. Sabi ko, yung naghiwalay kami, ano pa lang, 9 years old pa lang panganay ng anak ko, tapos edad ko 28. So, 28, so 20, 28, 40, 47 na kayo. Naging 20 years na po pala. Kasi ano, hindi ko, Gigi po, di ba? Parang hirap. Parang di pa ako makamove on sa ilang taon. Parang low, parang hirap magsalita. Bakit naman? Alam niyo, ako po, Ang sakit. Ang sakit. ako po kasi, ganyan din po ako. Hindi po, matagal din po ako bago nakamove on, lalo na pag mahal mo kasi. Ano? Yung sa akin, yung paghiwalay kasi sa amin ng dati kong asawa, hindi hindi siya parang reasonable na pagkahiwalay namin na wala akong kasalanan. Na kailangan talaga tawag talaga ng na mag-asawa siya kasi nga may anak kami nung wala ako. Ano po kasi nangyari, ma'am? Hindi, maganda yan. Ma'am? Sa'yo, kay Hindi po hindi masyado yung masaktan. Ako ya, bubog sirado ya. Nung nagsasama kayo, sinasaktan ka niya. Ganon. So, nakipag-iwalay po kayo sa kanya, ma'am. Pag naglasing sa idol, pag naglasing siya, binubugbog niya ako, tapos kinabintangan ko may lalaki, ganyan. Tapos wala naman, tapos siyang nakapag-uwi lasing. Ay. Natiis ko na lang yung kung anak kong yung tiis ko, sabi ko sa panganay ko, pag nag-abot siya sa 9 years old, maghiwalay na kami ng papa na. Yung time nga naghiwalay na kami, pinaulit-ulit na. Doon na ako nag-desisyon. So, saan po kayo hindi nakamove on, ma'am? Sa pangbubugbog na sa'yo? Sa pagmamahal mo? O ano, may piklat ka pa bang naiwan dyan? Nakikita mo, umiyak ka lagi? Ganon? Oo nga, idol kasi doon, ano ba yung tawag sa Tagalog? Yung, Sadista? ano bala sir, yung wasay sa kahoy, ano ba yung Oh. tawag sa Tagalog? Wasay eh. Ano yun? Ano ginawa sa'yo, ma'am? Mhm. Winasay ka? Yung,
Oo. Ay, sus. Yan ang birthday na sa akin, idol. Yung birthday ko. Time yung birthday ko. Oh. Saan yung sugat mo? Saan ka nasugatan? Sa paa. Oh. Tatlong tahit. Ay. Grabe no. Sabi ko, yung nag-umpisa nga naghiwalay kami, hindi ako nag-asawa. Natakot din ako medyo kasi baka makaranas na naman ako sa ganyan. Tapos, kanang na-trauma din ako. Pero wala naman siyang nakita na lalaki ka, ganon. Wala naman siyempre kung Duda lang. sa akin idol naman. Natulong-tulong din ko sa kanya. Pagdating niya sa trabaho, luto na. Dahil yung pumunta siya, inahatitan ko ng kape at saka damit na. Yung lahat ng trabaho na si Clem, tinutulungan ako siya. Ba't di ko alam ba't ganyan talaga ugali ka? Sobrang ganda mo kasi kaya ganon eh. Ayan na siguro nagsiselos yun kasi maganda ka tapos kung may makitang lalaki na Sa iba, sobra na. Oo man. Hindi naman niya ako nakita may kasama lalaki. Na araw-araw, yung ko ng baka talaga. At saka yung mga dalawang anak, yun lang nilagaan ko. Ayun naman pala eh. Wala ka namang dapat pagsisihan dun, ma'am. Kagustuhan mo rin naman yon eh. Nag-asawa ka. Mahirap. Nahiwalayan mo. Okay lang. Mahirap na mag-chat. Subukan mo ulit, no? Si Zero, Ilonggo man. Baka hindi basay ang katapat ko. Baka iba yun. 45. Isang bala. Hilom naman na po. Ano mo na? Hilom naman na yata yung sugat, ma'am eh. Pwede na sugatan ulit. Para siguro nabigyan ako ni Lord nga para sa akin yung lalaki matino, yung hindi nabubugbog, hindi magbabairo, yung Lasinggero kasi pagka ano kasi ma'am, kaya hindi po ako umiinom ng alak kasi pagka nakainom kasi Hindi na normal. lalo na iba na yung yung takbo ng isip ng tao, kaya hindi ka normal. Sabi nga nung nagkumuha ako ng license, nung nagseminar ako pag nakainom ka ng alak, hindi ka normal. Kaya siguro ganun, nag-isip yung asawa mo, nagsilo. ugali na nag-ipisi, sir. Hindi na kasi matanggal yan. Sabi ko, ang damit lang ang bago, ugali hindi na magbago. Hindi rin po yun, ma'am. Kasi kung may inspirasyon ka, kung mahal mo yung isang tao, baguhin mo para sa kanya, para sa inyong dalawa, para sa future nyo. Ganon. Ako kasi, Sir Gucci, naghiwalay po kasi kami. Medyo hindi ako ganong nasaktan dahil nasa isang kalagayan po kasi ako na kaya inunawa ko na lang na inintindi ko nangyari. Pero sa case mo, ma'am, kasi matagal na, 2 dekada na, di po ba? Tsaka malalaki na rin naman po yung mga anak mo. Oo. May mga pamilya na po ba anak niyo, ma'am? Apa? May mga anak na po ba yun? May mga apo na po kayo? Yun ang mga sagot ko, idol. Hindi ko sila mag-asawa. Parang ako pumuuna isawa. Yun lang. Ilang taon na po yung panganay mo ngayon? 27 at saka 22. Malalaki na. Matagal ka na pong hiwalay. Move on ka na 20 years na. 20 years. Tapos nag-apply ko mag-abroad ko. Ngayon, nakumpleto ko na requirements ko. Tapos sakit ako sa PCA. Yung marriage namin, hindi pala kami kasal. Nakita mo, tinignan mo yung sinumar talaga. Opo. Dito na sa akin yung requirements na dala ko. Hindi kami kasal. Yung hindi ako nakatuloy kasi yun ang may mali yung sa akin yung requirements. Yun lang. Dalawa yung kinuha mo, marriage contract at saka sinumar?
Wala kami record. Ano, hindi siguro na, na follow up. Ayun, pwede ka pala pakasalan ni sir. Oo, sabi sa kong sakit, isa rin naman, pwede ka pa makasal kasi hindi kayo kasal. Kasi tiki yung kasal, no? Kung hindi ako takot din akong mag-alipin kasi ang naisip ko, kasal kami, baka makasuhan ako sa asawa ko. Ngayon, yung time nga na mag-apply na ako, hanggang ako dito na requirements ko, doon ko nakita na hindi pala kami kasal. So back to zero ka. Yung passport mo, ano po yung nakalagay doon? Bilmis, Hindi. sa iya pa nga nadala dito. Dapat, alam ko lang hindi kami kasal, dapat sa ako na lang sa dalaga ang nakalagay doon. Oo. Di ba may mga supporting documents po kayo pag mag-apply po kayo, may PSA certificate po kayo, may nakalagay po doon kung ano apelyido mong dinadala. Opo. Oh, so kung nagpalit po kayo ng apelyido, kailangan ng marriage contract po 'yun. O sinumar ninyo supporting documents mo. Oh, bakit nangyari? Bakit na i-passport mo hindi na bago yung apelyido? Yun na nang nakita kasi yung yung sa sila sa agency. Nag-stop na po kasi sabi ko, wag na lang. Pahinga muna ako pag may time na Magpakasal na lang muna kayo, apelyido na lang sir yung gamitin mo. Hirap man idol na hindi pa siya nang ligaw, tapos sabi ko, sa iya na apelyido, dalhin ko. Pero type mo si sir, ikaw man ligaw. Walang problema dun na. Ay, hindi muna. Hirap mag-bitaw. Sir, ligawan mo nga to sir. Naghihintay lang si ma'am mo. 20 years ng bakante. Ay. Wala namang problema. Madam, kung gusto mo kasi, ako, gusto ko na rin din ng totoo. Kasi wala namang malayo sa salita pag utos na ng pag-ibig eh. At magkaintindihan. Kung para na sa akin siguro, para kung ibigay na nilo siguro. Mayroon talaga yan. Mayroon darating. Malay mo, ako na ang dumating sa'yo. Sana ako, no? Ikaw rin ang dumating sa akin. Diba? Pasensya na po, idol. Ganyan talaga ako. Ano kasi ako, yung walang tigil lang tawa ko. Parang nasaya ako. Ganyan talaga ako. Saan may problema, tawa lang. Importante may mga tatawa ka pag may mga kasama ka. Pero pag ikaw lang mag-isa, ma'am, tatawa ka, hirap yun. Delikado. Tatawa di ako pa. Ganyan talaga ako. Anong height mo, ma'am? Hindi naman din magsikikan, di tawa. Ano, gusto mo magtanggap ka na senior citizen, no? Dapat enjoy mong life mo. Puro problema. Ganyan talaga ang buhay. Hindi pa, hindi ko siya makita ito mukha. Parang may ano. Malabo. Ano po yung height niyo, madam? Ha? Ano po yung height niyo? Height ko? Ano na? Hindi ako matangkad. Ano gani? Tama lang ako sa picture, pero sa personal hindi. Ganyan talaga. Hindi ako tabang. Anong height nyo, ma'am? Ano, 5'4". 5'4". Matangkad. Malaking tao kasi malaki po katawan mo yun. Oo nga. Hindi, idol, di pa kami naghiwalay ng asawa ko, payat ko. Payat ko. Di ba naghiwalay kayo? Siyempre, wala ka asawa. Wala ka asawa. Siyempre, in-enjoy mo life mo. Wala ka problema.
tulong ko, maganda tulong mo. Mm. Eh, paano ka mamayat? Di siyempre manaba. Oo. Pero dito sa Manila po ngayon si ma'am. Dito daw po sa Manila eh. Saan po kayo dito, ma'am? Sampalok. Sampalok. Sidarta. Ay malapit lang. Lagi ako dumadaan Opo. pag nag-drive ako na. Kaya na, punta ka na? Nagdagan? Agad-agad? Joke lang ah. Dito lang ako sa Sampalok. Opo. Magkalapit lang, Tarlac lang ako. Tarlac ka? Isang sakay lang. Oh, may Sa food pag punta lang, lang, Joyride lang, papunta doon, 127 lang po, mapurasahin ko. may diretso yatang sakay dyan, sir, mula dyan sa Tarlac papunta ng Blumentritt, no? Na Mayroon bus. po, lahat po mayroon. Kasi dito po ako mismo sa bayan mismo ng Tarlac. Tarlac. Anong Tarlac, ganun? Ako, Sir DJ, Tibag Tarlac. Mainit, ma'am? May aircon kasi, pero hindi pa mag-anong lamig na. Mainit, paypayan ka eh. Tumaw. Ay, abaw. Ang ganda ng dress mo, mama. Ano tawag dyan sa mga ganyang damit, ma'am, ng babae? Ano tawag dyan? Spaghetti? Ano pong klase? Ano pong tawag dyan sa mga ganyang damit mo, ma'am? Yung suot mo ngayon ba? Ano tawag dyan? Iwala, part sa akin ng spaghetti. Pero iba yung spaghetti. Baka pansit? Bakit? Wala. Bagay, ma. Ay, sana ko mo. Si sir nga may kaya, ano yung sir, yakap-yakap mo, sir? Akala ko bigas. Pilo pala. Hotdog pala. Bagay. Habang hindi ko pa nayayakap si madam. Argay. Bagay, spaghetti tsaka hotdog, oh. Ay, nako. Madam, first time mo rin mo ba sumali dito? First time ko, pero araw-araw ginasubaybayan ko kay Idol. Ako, ang dami kong... Sa may time, pero ngayon ako ang na-live, nagsikat na ako. May nag-aabang na. May nag-aabang na panood sa ako. Pero yung mga anak mo po, nandun sa Zamboanga? Hindi, sa Cotabato, sa Coronadal. iniwan mo. Coronadal, Cotabato? Malalaki naman eh. Pero mabuti, ma'am, hindi po hindi po naapektuhan yung buto ng nung nasugatan ka na palakol ba? Oo. Amo nakadalim si Idol yung tulis ang wasay mo nakadalim tapos na yung tahi. So, hindi naabot yung buto mo. Wala parang siya laman ang nakatama. Kung hindi ako nakasuot ng pajama, siguro hindi ko lang alam kung Baka putol na, no? Siguro? Grabe. Dalawang bagay yun. Kasi yun, pagbag kasi katawan ko, puro kasi hanggang dito. Hindi na makagalaw yung katawan ko, puro pagbag. Lasing siya nung ginawa niya po yung ganun. Opo. Tagalasing na ganyan talaga siya mananakit. Yung time na nakit siya, kundi suntok, kaldero, ihapon sa likod ko. Tapos yung baso nga, nakaganyan nga akin. Tapos nandun sa likod. Pagkaway, sulod ang kaldero mo, nangyaya ka gihaboy. Ganyan talaga, sobrang bait na. Pag nakainom lang din naman. Kasi andyan demonyo pag nakainom yung isang tao eh. Pero kung hindi siya makainom, Idol, okay siya. Pero pag makainom siya, ganyan talaga, takot na ako.
Bagay, yung iba nga nakagawa ng krimen hindi naman lasing. How much more yung lasing talaga, di ba? Kasi sabi nga, Sir DJ, sabi nga tulad na sabi ko kanina, pagka kahit konting alak lang na mainom mo, hindi ka na normal. Hindi na normal. Kasi ganun pa rin yun eh, no? Ganun pa rin yun. Kahit di ka lasing, di ba? Kahit nakatikim ka lang, chemical pa rin yun. Lason pa rin sa pag-iisip. Kaya yun, ang iniwasan ko. Sorry, nung binata talaga ako, umiinom talaga ako ng alak, tuba. Pero ngayon nung nag-asawa na ako, hanggang ngayon, ilang taon na ako na hindi uminom talaga ng alak. Inom tayo mamaya, sir. Libre ko. Ngayon nga sir, studio namin ngayon. Dapat nandun may inuman. Pero ako kasi pagkatapos, ganito na lang ako ng barracks. Oo, mahirap yun kasi kung may trabaho ka pa kinabukasan. Sabi nga nila, pantanggal daw ng trabaho, anong alikabok yun, you know? Yung mga pag-inom ng alak. Paano kayo matanggal yung alikabok doon sa alak, no? Ay, lalo yung dilikot ko alikabok sa alak, ha? Yun lang. Okay na rin na magtagay-tagay paminsan-minsan pag dalawa kayo ni Mrs. o dalawa kayo ni Ma, magkatuluyan kayo o tagay-tagay kong dalawa. Karaoke kayo. Banding nyo ba mag-asawa? Hindi yung nagbabanding kayo, nagtatapunan kayo ng kaldero. Ano ba yun? Ng itak, ma'am? Naghabulan kayo ng palakol. Huwag man ako mag-inom basta pagkatapos inom tulog. Pag nag-inom kumanuntok, siyati wala ay. Yung tagay-tagay lang na puro yellow yung nakalagay, okay na yun. Dahil kahit hindi ka na lang sana suntukin, di ba na yung saksakin ka na lang eh, pag nasuntok. Oo. Init. Init yed. Ang init mo no, makapol na pa eh. Matagal pa magaling. Paano kasi ang laki-laki ng kwarto mo? Paano lamigin ng 1 HP lang yan? Tsaka uminit kasi yung katawan po ninyo kaya feeling mo parang hindi pa rin lumalamig. Eh, hot ka kasi. Kaya pagka, kung sakali man, madam, kung sakali man maging tayo, huwag natin kalimutan bumalik sa istasyon ni Sir DJ. Open kayo dito ah. Tawag lang kayo ulit ah. Kasi dito tayo nagkakakilala eh. Yung maganda yung ganyan, yung balikan mo yung nakaraan. Ako kasi hindi ko kasi na-experience yun eh. Although gusto ko sanang ma-experience. So yung pag-iwalay nga namin ng misis ko, tinanggap ko dahil kailangan eh. Yun yung nangyari. Hindi ka maka-move forward, no? Alam mo yun, hindi ka maka... Hindi lang makakwento ko dito, Sir DJ, yung kung bakit kami naghiwalay ni miss ko. Ikwento ko eh. Kasi ayaw ko rin na malaman ni Madam sa iba kung bakit ganito. Pero hindi ako nananakit, hindi ako... Wala. Aksidente yung nangyari. Kwento mo, sir, para alam ni ma'am. Imarites ka namin. Ano nangyari? Ba't aksidente? Kasi nung Sir DJ during that time, collector po ako ng Rakal Motors. Nung may Rakal pa, noon. Collector po ako noon. Kaso, yung dito sa Tarlac, yung sinisingil ko na unit, tinakbo, dinala sa Olongapo. So, dahil area ko po yung lugar, pinuntahan ko. Kasi ano na po nun, Sir DJ, 8 months overdue na yung unit niya. So, prayo na kukunin yung unit. Patakin hindi binigay. Tinakbo. So, kasi, siyempre, dayo ako doon. Pinagtulungan nila ako hanggang sa na aksidente kong nabaril yung
yung kapatid nung Umutang. ano ko, nangutang. Tapos, ang ginawa ko naman nung that time, tumakbo ako, umanap ako ng police station na mas malapit. Sabay nag-surrender po ako. Kaya, nakulong po ako ng 8 taon. May anak ako, maliliit pa, 2. Kaya nung sinabi ko nung dumalaw yung misis ko, sabi ko, dahil nandito ako sa loob, gawin mo na yung dapat mong gawin para mabuhay yung mga anak natin, sabi ko sa kanya. Okay. Kasi wala na rin naman choice, Sir DJ. Dahil nasa loob ako. Pero habang nasa loob po ako, kumikita po ako nun dahil nagsisilbi po ako sa mga ano namin. Kaya kahit pa paano, nakapagpapadala-padala ako noon. Kahit nasa loob ako. Kaya nung paglabas ko na may asawa na siya, may anak na, hindi na siya naging masakit sa loob ko, Sir DJ, kasi tinanggap ko na na ganon. Dahil wala na rin kung siguro kung hindi niya ginawang nag-asawa, baka naging palabo yung mga anak ko. Kaya yun ang way ko para lang mayroon mag-alaga sa magpatuloy sa obligasyon sa anak ko. Pero pasalamat din ako sa naging asawa niya. Ganun kaibigan ko. Okay pa naman, nag-uusap kayo, pati yung asawa niya. Opo, birthday nga po nung anak ko sa Trace, sahod nga ka namin kanina. Sabi ko, sige ka po, kung magbibigay ako, sabi ko, binigyan ko naman. Kailan po kayo nakalaya, sir? Anong taon po kayo nakalaya, lumabas sa kulungan? 2015 po, Sir DJ. Matagal na rin. At least ngayon, stable ka. Paglabas ko ng 2015, may naipon naman po ako sa loob. Nag-business po ako dito sa Tarlac ng motor parts. Kaso, hindi po siya nag-click dahil mag-isa po, wala akong katulong. Wala akong kasama. Mekaniko, oo. Mekaniko, hanggang sa yun. Tapos, nag-business ako ulit ng ukay-ukay. Ay hirap yung wala kang kasama sa buhay na maging expression mo. Expression ko lang nun yung anak ko kahit na wala sa akin. Pero sawa naman ng Diyos. Okay naman na, malalaki naman na sila. Okay kami. Yun lang ang sa akin na okay kami ng naging asawa ng naging misis ko. Yun yung pinaka-pasalamatan ko na tinanggap niya na parang anak niya. Yun yung ang kinagandahan ng loob ko sa kanya. At least nakikita mo ngayon mga anak mo, asawa mo, okay naman na sila doon sa bago niya, 'di ba? Apo. Dito lang sir, labas ko po ng gate ng namin compound namin sa trabaho ko. Walking distance lang, bahay ko na. Pero sila na nakatira. Binata po talaga yung napangasawa niya. Opo sir, binata. Okay. Taga doon din sa amin, pero hindi niya ako kilala. Dito na lang kami nagkakakilala. Taga Cavite City rin, pero magkaiba lang kami ng barangay. Kaya pala. Pero doon sa nangyari kasi sir, di ba, kolektor ka. So parang hindi ba na ano yun? Hindi ka na-absuelto? Hindi pa kayo nakapiyansa? O hindi pumasok sa self-defense? Yun nangyari that time nung nabaril mo? Pumasok po siya Sir DJ kasi dalawa po ang nilagay na kato sa akin nung arresting officer ko. Iwan ko nga bakit gano'n ang ginawa sa akin nung arresting officer ko na kinasuhan ako ng homicide, frustrated murder at saka illegal possession of explosive. So nung 6 months lang po yung frustrated murder ko, na-acquitted po ako sa frustrated murder ko. Kasi ang binaril ko daw yung tao, bakit granada po yung nakalagay sa akin. So yun ang malabo na hindi pinaniwalaan ng korte. Kaya na-acquit yung frustrated murder ko. Tumagal po ako ng 7 taon sa illegal possession. Kasi noble po kasi, Sir DJ. Matagal-tagal yan pag illegal possession. Saan mo ba pero kasi?
Pero acquitted po ako, Sir DJ. Acquitted po ako. Oh, mabuti ha. Kahit pa paano. Ito nga yung mga release paper ko eh. Nalo ko talaga yung ingatan ko kasi baka mamaya. Oo. Baka may mag-question. Hindi na lang nagpa-sitol o hindi na lang nagpa-tawag diyan yung pamilya ng nabaril mo? May ano rin kasi, Sir DJ. May dating din. Kaya lumatan din po sila. Ako naman, tinulungan din naman po ako ng boss ko. Kaso nga lang, tumagal. Pero okay rin kasi acquitted naman ako. At least wala akong kaso, wala akong record. Sige. Oh. Kaya binanggit ko na Sir, hindi ka tanong, sir. Kailan anak mo, sir? Anak ng asawa mo? Anak. Lahi ko po, anak po ng asawa ko. Dalawa po sila. Ilang taon na po? 22, yung panganay ko. Saka 20 yung pangalawa. May babae po? Isa, babae. Yun, nag-aaral. Nursing. Hindi maganda. Kaya pala nasabi niyo po kanina ng disgrasya lang, sir, no? 2015, nung nakalaya po kayo hanggang ngayon, di pa po kayo nakahanap ulit ng makakasama? May nahanap po ako, Sir DJ. Kaya may nahanap po ako. Kaso, wala po, Sir DJ. Yung may asawa din po siya. Kaso, hiwalay sa asawa din niya. Kaso, nag-uusap pa sila ng asawa niya at nagsasama pa sila sa bahay? Isang bahay. Pero, ano daw nangyayari sa kanila? Yun yung sinasabi niya sa akin. Maniwala. Pero siyempre, masakit naman sa loob ko na nagsasabi na kahit although walang nangyari. Kasi naniwala ako sa kanya na walang nangyayari. Kaso nga lang, di ba, kung lalaki tayo, isipin natin, nandyan yung, tapos, wala. Diba? Parang sakit. So ito si ma'am kasi malayo naman na po yung ex niya, at saka wala nangyayari. Baka mamaya sa Ricky, may connection pa din sa ex niya. Diba? Wala na, ma'am. Ay, wait ka problema. May kaso yan. Nakafile na ako kaso yan sa korte. File lang. Nakulong na yan. Nakulong na siya. Wala na. Nakapalabas na yun. May na siya. May pirmahan na kami sa korte. Hindi lang yung hiwalay namin, yung iba naghiwalay lang, hiwalay. Sa amin, nakaabot kami sa korte. Pinakulong mo talaga? Pirmahanay kami. Ayun, yun ang gusto ko, maghiwalay kami para walang sabit ba. Pangit naman ang hiwalay lang. Wala naman pirmahan, wala kayong yung away-away lang, madala pa yan sa usap. Yung sa amin naman, nag-aabot kami sa korte kasi hindi naman, yung away namin, hindi na yung away na. Parang patayin niya ako. Hindi po kayo humingi ng tulong sa PAO, ma'am, tapos para ipaanal nyo na lang? Pero idol, isang baryo lang ako noon, yung nag-uwi ako 2019, nakita kami ng asawa ko. Sabi na, gusto na daw makibalik, magbago siya. Sabi ko, magbago ang damit mo or galit. Sabi ko, wag na. Kung gusto mo makibalik, baguhin mo yung sarili mo. Hindi ka na mag-asang magbalik ako sa iyo. Sabi ko sa kanya, baguhin mo na ng sarili mo. Sabi ko. Para din naman yun sa kanya. Di kanya kailangan sa buhay niya para siya bumago, di ba? Para matuto yun siya sa sarili na nga siya magbuhay. Matuto siya, wala siyang asawa. Para yung may babae din siya, hindi din nagtagal. Kasi kung ano ginawa na sa akin, ginawa na pa rin sa babae na. Ganun po talaga pala siya. Ilang babae na? 4? 5 sa akin. Sabi ko lang. Ako? May bayad sa doon sa akin. Wala bayad. Sabi ko, di bayad.
na ako, Bibang. Huwag na. Diba, may Ah. pagka Tanggal ako sa tali. tayo kay sa live ni Sir DJ, di bahala na kung paano na tayo mag-usap, kung akong pupunta sa'yo o saan tayo, bahala na pero Mag-pray ka na lang, sir. Uy, bigay na ni Lord para sa imo. Mag-pray ka na lang. at least naman ako nagpipre. Lagi natin yan. Lagi natin sandalan yan, ang pray. Kailan ka pa dyan sa Manila? Ano pa? Kailan ka pa dyan sa Manila? 10 years na po ako dito, sir. Ay, tagal na pala, no? O nga, sabi ko nga, lahat ng trabaho alam ko. Ay, maganda. Swerte ang lalaki pag ako nag-asawa. Kasi lahat ng trabaho alam ko. Eh. Marunong ako mag-araro. Magtrabaho sa farm. Sa magluto. Luto, gusto mo, lutuan kita ng masarap. Hindi, yun. Anong gusto mo? Ikaw, Hindi magmahal ang lalaki pag ako ang mag-asawa. Kasi ayaw ko naman ng tamad. Ayaw ko naman ng isang diskarte. Gusto ko yung may diskarte kasi dito sa Maynila, pag isang diskarte mo, wala. Lalo na mag-upa ka, wala. Puro ano dito, gilid. Puro gilid dito, wala. Eh, kung tamad ka, wala. Nga. Dapat dito magtiyaga ka sa trabaho, hindi mag-arte. hindi, ako naman madam, pagkasakaling, Bubuhay kapag masipag ka. ako naman madam, pagkasakaling ibigay ka rin ni Lord, ano, kung sana, Baka, Ayaw- malay mo ayaw- kung kita. O, di ba? Sana ayaw ko all, rin naman ako eh. swerte ka sa akin. O, ano yung trabaho mo? Welding, o, tulungan kita. Turuan mo ko mag-welding. Baka ibang welding gusto mo ituturo sa'yo. Saan ka ngayon nakatira dyan, madam? Pero, ha? Saan po kayo ngayon nakatira? Sa tinitira mo, sa trabaho mo, o sa boarding house? Trabaho ko. Dito ako sa trabaho ko. Stayin ako. Pares tayo. Kasi mahirap pag hindi ka stayin. O, mag-uka ka pa. Pamasahin mo pa. Pagkain mo araw-araw, saan mo kukuha? Pero pag stayin ka, libre lahat. Walang bawas sahod mo. Diyan sa Manila, pag stay-in ka, ang trabaho mo, swerte ka na. Di ba? Diba? Lalo na sa amo mo maswatihan mo mabait. May kilala nga ako na masukan, 8,000 sahod niya, stay-in, libre lahat. Tapos yung isa nasa call center, 25,000 sahod niya. Mas may naipon pa yung stay-in, sir, kaysa dun sa call center. Opo. Ang daming. Sa stay-in kasi, libre ka lahat. Dito kasi sa akin, stay-in din ako. Dito, libre ako sa barracks. Libre sa kuryente, libre sa tubig. Kaya, mga kayo, Kailan ka luluwas dito sa Maynila, sir? Para makita mo si ma'am sa personal. dito kasi, ako dito pa lang, madam, sabihin ko na, baka mamaya sabihin mo, gumagawa ako ng kwento. Dito kasi ang DOP, sa isang buwan, 2 beses lang. Pwede kang lumabas every payday, mag-DOP ka ng 2 days. Pero pag sumobra ko nito, kasi ano kasi to ngayon sa video sa amin, pwede ba banggitin kung anong kumpanya to? Pwede. Itong sa amin kasi ngayon, Sir DJ, ito yung pinakamalaking farm dito sa buong Tarlac. Farm ng Baboy. So bali Kasi di ba
Di ba yung lumabas yung sakit ng baboy na ASF? Oh. So kaya naging yung mga farm owner. Dati open dito. Pwede pumasok yung girlfriend, asawa, pwede matulog. Ngayon bawal na po. Baka may ASF na dala, ganun. Kaya pagka lumabas, magdidiyo pa ko. Bago ako pumasok, katapot-tapot na spray, biometrics, yung madadaanan mo para matanggal yung virus. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat. Minsan kasi daw sir, kahit sa sa kinain mong baboy na may ASF, posibleng mahawaan daw po yung mga alaga mo eh. Ganun eh. Opo. Kasi ang iisip ko kasi Sir DJ, open naman siya sa tao. Pero mas matindi siya sa baboy to baboy lang talaga. Kaya kahit pag kumain ako ng baboy, bawal kumain ng baboy sa ibang lugar. Kakain kami ng baboy dito. Kailangan may dumi mo muna yun bago ka bumalik sa trabaho mo, ganun? Hindi rin po Sir DJ, kasi basta huwag kang kumain ng baboy. Yun yung roles ni boss namin. Mabait din naman yung boss namin. Sir, baboy ang usapan o usapan sa mga lights? Parang naantok na ako eh. Ano ba? Obvious naman. Usapan natin baboy. Diba? Pagka nag-upcam naman to madam, automatic naman daw po tayo mag-uusap nito eh. Correct. Kaya relax ka lang. Tuloy-tuloy naman po yan. Pasensya na po, ganyan talaga ako, nasaya ako. Wow. Sige. Hindi man ako first time ko nga nakano dito, pero sige po tuloy-tuloy na po yung pag-uusap ninyo. Connected na kayo sa isa't isa. Maraming salamat sa time. Magandang gabi. thank you po. Bye. Hi!